Okay, so kwentuhan session ulit tayo, 1:16:25. So grabe yung market ngayon, no? So green tayo the whole day, ang pangit ng close. So may magic on close na sell off. Saka ito guys, no, if nagsusubscribe kayo sa Instagram, tapos meron kayo ng price projection. So pagka pre-open saka pre-close, pwede niyo i-click yun. Makikita niyo kaagad doon yung mga projected close or yung projected price ng mga stock. So grabe kanina, sobrang daming biglang nag-red. So yung si Ali last minute sinalo yun. So para lang makita nyo yung whole market, just in case hindi kayo aware do sa feature na yun. Laking tulong yun lalo if bibili kayo or if magbebenta kayo. Anyway, so 5 charts yung pagkukwentuhan natin today. So ito unahin natin si Bloom, no? So ito si Bloom guys, actually tinrade ko to dito. Share ko lang sa inyo kasi mahilig ako yung mga squeeze, diba? So ito parang squeeze to dito, biglang nag-fail. So naka-tight ka tayo dito before. Kaya yung damage nito is very minimal lang. Nung nag-break yan, tight cut, so minimal damage. So tingnan nyo, biglang ang lalim pa, diba? So kaya ko lang din to pinakita. Yun yung importance ng cut loss para yung capital mo or yung portfolio mo, ma-save mo, hindi ka maipit, hindi ka masunog. So yun yung kahalagahan niya kaysa hinold ko tapos mag-average down ako tapos palalim lang ng palalim, 'di ba? So yun, isa to sa best example. Anyway, so for Bloom, grabe yung volume nito. Above average, 'di ba? Ang laki, tapos talagang the price action is going down. Tapos right now, no, nag-green siya kanina. So ito bantayan natin if magiging solid support na yung 4 pesos. Pero yun nga, no, si Bloom, ang laki ng volume niya, tapos pababa. So pero ito meron na siyang bullish divergence, no. Pero kasi ako parang dapat aware ka lang doon, pero hindi ka dapat bibili dahil sa mga indicator. So price is king pa rin. So ito monitor lang natin to. Tingnan natin kung magbe-base or magkakaroon siya ng unang higher high. Kasi right now lagi lang siyang lower low, diba? Tapos lower high, lower low, ganun. So, ang gusto natin makita is higher high, higher low. So, or at least mag-sideways and mag-base lang siya. So, ito, minomonitor lang natin to, si Bloom. And net foreign sell pa rin to today. So, kanina pinitik to, pero wala, binentahan din siya, diba? Tapos, sunod natin is si DNL. Ito, si DNL, ito, ganun pa rin. Pero may kita nyo, guys, ito yung chart dito, medyo nag-i-improve na. If may kita nyo yung MAs, pupunta na sa ilalim ng candle, and at the same time, maganda yung volume today, above average, pero may buyers na talaga sa 6, no? So, hindi na siya pupunta doon sa hinihintay natin na level, which is 5.90 and 5.80 areas. Pero, mali natin soon, no? Pwede pa rin naman. Pero, so far, no, malakas yung, may buyers na talaga sa 6 and below. So, actually, tumataas na nga. Katulad ngayon, yung close is 6.03. So, tingnan natin to, no? Kung ano mangyayari dito sa coming days. If magiging solid na support na yan, and possible range trade or possible reversal or bullish move. So yun, no. Pero ito net foreign sell pa rin si DNL for today. Tapos sunod natin si FCG. Ito guys, no, very interesting din yung chart nito ngayon kasi if makita niyo yung volume niya ngayon, parang 2 million lang yata. Pero 1.5 million doon. So more than half nun, nung namili dito is foreign. So, net foreign buy ito. So ito guys, so pag long term ka, parang titingnan mo lang naman si FCG, long term mo siya. Dapat titingnan mo lang yung ano niya, if may nagbago ba sa fundamentals niya. If wala naman, tapos the price is going down, huwag ka mag-panic, 'di ba? Parang parang chance to get in yun. Pero if you're monitoring it for for trading, so ito talaga dapat ang break 0.90 na break to 0.94. Ito yung mabigat eh. Pag yan na break yan, ayun, doon na papasok yung mga traders talaga. Pero yung price action niya ngayon, dapat for long term lang to. Hindi ka papasok if trader ka kasi mababa yung volume, 'di ba? So anyway, so yun, net foreign buy siya today. And wala, nasa gitna lang siya kasi ito yung resistance, 'di ba? Tapos ito yung support. So baka mag-range lang to dito ng matagal. So, bago siya gumalaw talaga. So, wala. Saka if makikita nyo, sobrang nipis talaga nitong part na to, itong gitna na to.
Kasi kanina, if aware kayo, may namili 0.84 to 0.86, isang bili lang, 3 ticks yung naubos, di ba? So, ganun kanipis to. Actually, kahit retailer, kaya ipa-close to ng 0.90 dahil sobrang nipis itong gitnang part na to. Anyway, so that's it for FCG. Susunod natin si Keeper. Ito, grabe to. Lakas pa rin ng chart nito, guys. Net foreign buy pa rin siya. Si Keeper. Tapos yan, no? Parang nag-ano siya dito. Nagkakaroon siya ng nagbe-base siya. So, ay, pangit yung ano ko. So, ito, parang nagbe-base lang siya or gumagawa siya ng na panibagong area kung saan siya pwede mag-consolidate. So, tingnan natin to sa coming days, no? So, hopefully, ang galaw niya dito is yung galaw niya previously, which is yung dito sa area na to. Like, magko-consolidation lang dito for a possible bullish move or blue skies. So, yun, nalakas itong chart na to dahil lagi siyang gumagawa ng panibagong 52-week high. So, ngayon, yung 2.44 niya na high today, so yun yung panibagong 52-week high niya. So ito lagi siyang gumagawa ng new 52-week highs. Kaya lakas yung chart, 'di ba? Tapos net foreign buy pa. So tingnan natin din 'to sa coming days. Tapos yung next natin ito ang magandang pagkwentuhan si SGP. Ito grabe yung chart nito, grabe yung volume nito, guys, no? So for the past 2 days, ang laki na ng volume niya. Pero yung today, mas malaki pa. Tapos ito, guys, if naalala nyo yung kwentuhan session kahapon, nasabi natin na parang mali yata tayo dahil ang ganda ng galaw niya. So, kanina, sinuwerte tayo dito, nakabili tayo sa 12.50 area. So, parang tanga lang, di ba? Nung na-hit yung trail stop natin kahapon, pati nung nag-TP tayo, bumuli rin ulit tayo sa area na yun. So, parang sira lang. Pero, okay lang yun kasi yung ngayon, i-consider natin yun as a new trade. Saka para masakyan natin yung bullish move. And at the same time, yung ngayon, I've decided na i-hold na lang siya. Kasi grabe yung volume nito, guys. And at the same time, nag-close siya above nag-close siya ng 13.50. So, significant level yan, psychological level. So, tingnan natin sa coming days, no, if magiging resistance yan or magiging support. So, very interesting yung galaw nito. Kasi, actually, to na-miss ko to eh. Na-miss ko yung move na to kasi hindi ako nakabili dito. Ang plano ko is, bibili ako dito. Okay, sana kung nakabili ako dito sa base. Kasi, ang plano ko, i-hold ko lang siya. So, itong buong move na to, naka-hold lang ako, tapos nag-trail stop lang ako nang nag-trail stop. Pero since hindi tayo nakabili dito sa area na to, hinabol natin siya. So medyo ang pangit nung galaw natin dito kasi ang nangyari, nag-i-in and out tayo, in and out, nagiging chupet. So yung buy ko kanina, since ang ganda ng move ngayon, ganda ng volume, so I've decided na i-hold pero mag-trail stop na lang tayo. So very interesting to bukas, no? Malalaman na natin to tomorrow if mag-hold ba tong area na to and magiging support or magiging resistance siya and gagawa ng base dito and mag-iipon na lakas for a possible bullish move. So tingnan natin, no. So yun yung maganda, guys, no. If merong gumagalaw na may volume na ang daming trades, so huwag kayong matakot pumasok kasi madali lumabas yun, hindi kayo may ipit. Mas nakakatakot yung mga stocks sa lumilipad na walang volume. Yun yung malakas makaipit. Anyway, so that's our kwentuhan session for today, guys. So bukas ulit. Bye.